sa pagkakataong ito, si PBBM, hindi naman siya nagsalita about yung mga may init na issues. Graduate na siya doon kahapon. Nasabi niya na ang Nasabi lahat. niya na ang lahat. Pero Yeah. nag-attend siya doon sa GOCC Day. Ang talagang nagbigay ng mga pahayag ngayon tungkol doon sa mga hot issues ay si Ante Claire. Ay, syempre. Oo, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Simulan natin ha, dahil alam natin na on September 21, iba't ibang grupo yung magsasagawa ng kilos protesta kontra nga dito sa korupsyon dahil sa sinasabing anomalya dun sa flood control projects. So syempre dahil dyan, may ilang mga grupo yung nagsasabi na nagre-react negatively dun sa naging pahayag ni PBBM kahapon asking for a peaceful demonstration. Okay. Kasi ang sinasabi ng ibang grupo, bakit dinidiktahan mo yung mga protesters kung paano dapat magprotesta? Ang sagot dyan ni Yusek Claire Castro, teka muna, pagdidikta ba? Pagiging diktador ba? Yung pagsasabi, pakikiusap na gawin nating peaceful ang protest rally? Di ba mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ngayon nagsabi kahapon na kung hindi siya presidente ngayon, malamang sa malamang kasama siya sa kalsada. Ito po yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Yan po ba ay isang pagdidikta? At lumalabas po ba na ang Pangulo ay isa ng diktador kung siya ay makikiusap sa mga magpoprotesta na hindi gawing ganun kagulo ang pagiging protesta kung lalo na't ito'y lalabag sa batas? Kung magkakaroon po ng gulo, hindi po ibig sabihin niya na hindi po papasok ang mga law enforcement agencies kung may maaapektuhan naman po mga inosente. So, obligasyon po at trabaho po ng mga police officers ng anumang law enforcement agencies na ipatupad ang peace and order kahit po may mga pagpaprotesta. Actually, meron siyang meron din siyang kinlarify kasi meron naging ugong-ugong pala, hindi naman ganun kalakas, na meron daw nagbabadyang destabilization against the president. So, ito yung nilinaw namin kanina, especially kasi itong protest rally na tiyempo ng September 21, di ba recall, supposedly nasa New York si Pangulong Bongbong Marcos ng ganyang panahon. Pero kahapon sinabi ng Malacanang na hindi tutuloy si Pangulong Marcos sa New York para mag-attend ng United Nations General Assembly to focus on local issues. So syempre ang tanong natin, ano ba itong mga local issues na to? May nakikita ba kayong threat dahil dun sa mga protesta na mangyayari na tiyempo pa na martial law anniversary, September 21, di ba? So sinagot ba kung ano local issues? Sinagot, local okay. issues. Sabi ni Yusek Claire, napakarami naman nating mga local issues. Recently nga lang, kakabuo lang ng ICI. Di syempre, kailangan pagtuunan daw ng pansin yung mga reports na ganyan. Wala rin naman daw direct threat. Although, dire-diretso pa rin daw yung pagbabantay sa security. At meron pang hirit. Wag na daw idama yung mga militar at saka mga uniformed personnel sa mga usapin na ganyan. Ito po yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Ang pagpoprotesta naman ay natural, normal yan. Hindi naman po nangangamba ang Pangulo dahil alam po niya na ang pagpoprotesta ng taong bayan ay tungkol sa paglaban sa korupsyon. At binanggit din po niya kahapon na siya mismo ang nagsimula upang mapaimbestigahan itong mga maanumalyang flood control projects. Huwag lamang pong haluan ng ibang intensyon para mismong gibain ang gobyerno. Yan po ay labag sa batas. Okay. Ako naman ayaw natin ng gulo, no? At saka syempre, ayaw natin ng Nepal levels, ha? Ay, wag. Ayaw natin yun. Gusto ko lang sabihin na mabuti na mag-ingat na wag na muna umalis kasi baka mataksin sinawat yan. Alam nyo, si Taksin umattend ng mga global event pag hindi na nakabalik ng Pilipinas. Ng Thailand. Ng Thailand. Ng Pilipinas ng Thailand. Ano po? Hindi po siya natin leader. Hindi natin siya leader. Pero yun po, parang siguro, yung sa panahon na ganitong medyo mainit ang sitwasyon, wise decision. Kahit na wala talaga nung credible threat dahil sinasabi ng militar ayaw nila makialam. Yes. So, mabuti nang nag-iingat po. Maiging nandito siya. Yes. At mabuti at mainam din po na kayo po ay tumutok sa One News, sa One PH,
sa News 5 at sa True FM this coming Sunday. Anong meron sa Sunday? Yung Makikita September niyo po, 21. i-preempt ko na ang meeting Oo. bukas na talagang pagsasanib puwersa to nung lahat ng yan. Parang isahang bagsak ng pag-aano. Ayan, nakikita niyo ba ang aming Ay, ayan pala. Protesta. Integrated coverage this coming Sunday? Dahil babantayan po namin ang Luneta, ang EDSA at balita namin. Ang Maisog ay merong sariling venue. Uy, meron nga raw. So, tatlo po, if ever, tatlo po yung babantayan natin na mga lugar this coming Sunday. Buong pwersa po ng News 5, One News, 1PH at True FM ay sasamahan kayo sa pagbabantay sa bayan this Sunday. Pati Kaya religious nga. groups nandyan. Oo, kaya nga ang tanong kanina sa Malacanang. Kasi ang sabi ni Yusek Claire, mga kakampi naman ng Pangulo, yung mga magrarally sa September 21. Ano bang ibig sabihin ng kakampi? Kasi nga may Maisug, di ba? Oo, yung Duterte Maisog, supporters naman Duterte ng yun, Maisug, oo. di ba? Ang sabi ni Yusek Claire, kapag sinabing kakampi, kakampi sa adhikain na labanan ang katiwalian. Correct. So parehas silang nilalabanan. Oo, parehas Yung sila ng corruption. objective, Yan kumbaga. Oo. Yung nakikita niyo yung poster namin sa September 21 po yan. Umaga pa lang, kasama niyo na po ang buong pwersa ng lahat, ng integrated po ng News 5, One News, 1PH at 2FM. At kung titignan niyo yung poster, dinesenyo talaga yan na makita at ipaalala sa inyo Kung na may ano. baha at saka nagpuprotesta tayo. Oo. Ba, Kasi may baka yun- nakakalimutan natin na ang pinag-ugatan ng usaping ito yung mga nagnanakaw dyan. Pero may unit Sa team baha. pala sa Sunday. Ha? May unit team pala sa Sunday. Unit team. Iisa ang ikinagagalit. Yes. Yung corruption. yes, Oo. Medyo allergic ako sa term na unit team kasi yan yung nagbe-break. After ng rally, break ulit yan. Basta kami, ingat po kayo dyan ha. Nandyan kami para po kayo samahan sa lansangan this Sunday. Basta tayo, gusto natin iparating lang talaga yung ating galit na hindi pisikalan, kundi yung madama nila talagang hindi na tayo natutuwa.